Good afternoon, everyone. In the invitation, it says, Dear Father Suarez, the Alumni Association of Dominican College, together with the Silver Jubilarians of the Dominican class of 1987, will be holding a 2012 Grand Alumni Homecoming on the 28th of January in the Dominican High School gym. This event will be huge. We would like to invite you on this occasion to please join us, officiate and solemnize the Eucharistic celebration and the healing at the same date. Hoping for your kind consideration, and we're also hoping that our Dominican sisters will join. So here are the Dominican sisters. So palakpakan natin ang mga Dominican sisters and also the Jubilarians. Sino ba itong mga Jubilarians na ito? Please stand up, led by Joy. Yan. Approved by Father Suarez. It happened that I'm free this day. I have to fly all the way from another island just to be here. As what I said in my introduction, we are here for every Eucharistic celebration. We are here because of Jesus, and He is the center of the celebration. And most of the time, we fail to do that. And if we fail to do what we're supposed to do, we are wasting our time. Kaya po kadalasan ang mga tao inaantok, tinatamad, ayaw nang magsimba because we fail to do the fundamentals, and that is focusing on the Lord, giving the Lord the 100% of our time. Sa akin pong ministry na ito, napakarami ko ng napagmisahan, yung healing mass. Karamihan sa kanila nagpapa-pray over. And that's why I said that we are in perpetual need of God. And there's nothing wrong with that. Wala pong masama kung umasa tayo sa Diyos. Dahil yun po ang role ng Diyos sa atin. Ang tayo ay umasa sa Kanya. At tayo namang mga tao, dahil we are mortals, we are not immortals, we are not invincible, dapat malaman natin yan. It is a big illusion to think that we don't need God. Saan ba nakukulang ang tao sa pagsamba? We're always falling short in worshiping God. Minsan may nagpa-pray over sa akin. Ang sabi Father, please pray over my knees. Tinawakan ko ang tuhod. Tapos kung mahawakan ang tuhod, ang sabi sa akin, Father, I hope you don't mind. He said, why? It's not there. I said, where? This in United States. Ay, Diyos ko, Panginoon ko. Hindi pala tuhod. Pamangkin pala. Simula noon, pagka po may nagpapapray over sa akin ng knees, hindi ko na hinahawakan ng tuhod. Baka magkamali pa ako. Pinanunuhod ko na lang. Aluhod kayo. At sa maganda namang resulta, halos lahat ng pinaluluhod ko, gumagaling. Sabi ko, God, gusto mo talagang ang tao sumamba sa'yo. At karamihan sa mga tao, yung mga hindi marunong lumuhod, yan ang masasakit ang tuhod. Kaya pag kami masakit ang tuhod yan, kulang sa luhod.
I also said in my introduction that we should focus on the Lord. And we are falling short in worshiping God. And this celebration, we are here because of Jesus. It has some relationship with our gospel. Bakit ba ang Diyos gusto tayo nakapokus sa Kanya? At ito lamang ang aking paalaala. Ang taong sa Kanya lamang nakapokus, sasaniba ng masamang espiritu. Totoo po yan. If you focus only in yourself, you're prone to the possession of the evil spirit. You're here in this world, that's because of you. You exist, that's because of you. You exist because of God. And everything that you're doing is for the glory of God. If you fail to do that, kaya po karamihan sa mga tao mainitin ang ulo, sumpungin, laging galit, laging nakasimangot, laging nakasigaw, maramdamin, laging umiiyak, very sensitive, hypersensitive, meron ng ibang hypochondria, psychosomatic, nakapokus lagi yan sa kanilang sarili. Kaya po, most of the time, dito sa mga jubilarians, ito po ang masasabi ko sa inyo. Please, tsaka sa lahat na rin nandito ngayon, please do not look on the mirror too much. Huwag po kayong tumingin ng sa salamin. Madidepress kayong lahat. Bakit kamo? Try to think of it. Yung mga graduate 25 years ago, pag kayo tumingin sa salamin, at ang salamin nyo, katabi yung picture nyo nung kayo graduate 25 years ago, madidepress kayo sa inyong itsura. It is a biological dictum that we are about to regress. That we should go gracefully. Kailangan ang mga tumatanda ng may tinandaan. And how we grow gracefully. Hindi habang kayo tumatanda, kayo nagiging makasarili. And I'm very happy for the initiative of this particular batch when it says in their letter, I want to share your gift to others. Being altruistic, and that's the way to go. That's why in our opening prayer, it's very clear, Lord, give us the grace to love others as you love them. Beautiful. Matuto daw tayong magmahal. Sa mga nagpapapray over po sa akin, minsan, hindi ko maisip kung ano bang mga sakit ng tao. Minsan naman, kaya lang nag-attend ng misa. Pag may sakit, bakit ang dami-dami nyo ngayon? Ang aga-aga nyo pa. Kung hindi ito healing mass, tiyak. Malayo na inyong pinuntahan. But God for sure is very happy that we have this kind of ministry. Bring you back, as what I said. God wants you to depend on Him because He has something to offer. God came here not to condemn you, but to save you. Gusto po ng Diyos, ma-save tayong lahat. Ako, instrumento lang ako ng Diyos. I cannot heal. On my way here, dalawa agad ang lumapit sa akin. Yung isang babae, galing pa siya all the way to Japan. Yan, nandiyan, nagbibigay siya ng testimony mamaya. Father, I came all the way from Japan to let you know another miracle happened to me. Dapat po kasi siya ay may leukemia. Pumupunta po siya dito, galing pa sa Japan, magpa-pray over lang tuwing may treatment. And on top of that, mayroon pa siyang osteoporosis. Yung kanya pong buto nagdidikit-dikit.
Sa kanya na pong pananampalataya dahil siya nagpapapray over yun, my dear sisters and brothers, normal lang lahat ang resulta ng kanyang doktor, daladala yun, nandoon ngayon, galing pa sa Japan, kadarating lang, at yung isa naman may endometriosis, hindi na naoperahan, at marami pang healing. I went all the way from Semirara Island. We had a medical mission, surgical and dental, kasi po kahit ako'y healing priest, I'm promoting doctors everywhere. Almost every month I'm doing medical mission sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yung hindi na po magamot ng doktor, sa akin pinadadala. Hindi ko naman magamot, sa doktor ko pinapadala. Ganun lang naman yun. May nagpa-pray over sa akin, sabi ng doktor, "Oh, Father, hindi namin kaya ang eye surgery. Wala namang eye surgeon dito. Kasi tatlo hindi nakakakita sa Semirara Island. I prayed over them 2 days ago. Yung tatlo pong bulag nakakita on the spot right after the mass. And that is our God. See how God loves us and what He is just asking from you. Napakadali lang. Hindi naman sa ating kabutihan ang pwede ba huwag kang tumingin sa sarili mo. Don't think too much about yourself. Because when you think of yourself, what you're going to do is you're digging your own grave. Parang hinuhukay mo ang kabao, ang iyong paglilibingan. Totoo po yan. Subukan nyo, ang isipin nyo lang ng isipin ay ang iyong sarili. Pag hindi kayo namatay ng maaga. Yung po mga taong walang magawa, kung hindi ang isipin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahan, at ang kanyang kagalingan, wala po yung nararating. Dahil alam niyo ang nangyayari sa kanila? Lahat ng sakit kanilang naiisip. Masakit ang ulo, masakit ang likod, malakit ang batok. Meron po nagpa-pray over sa akin. Minsan, ito, nakalagay dito, glaucoma. Nakalagay dito, goiter, rheumatism, UTI, itchy body. Kailangan ng kamot ng sister. Yun. Nakalimutan ko na ito. Makinukwento. Anyway, babalik ko dito sa mga madre para maalala ko. Sir, nakakawala ka ng sasabihin. Yan. Let me think. Nini. Sinukurot ako ng sister. Huwag ko na raw sabihin. Sana gumaling na kayong lahat. Okay ng Diyos. Sabi ng Diyos, bakit ko ba pinatatawang tao? Kasi minsan, pagka nakikita po ako ng tao, si Father Suarez, serious na sila. Huwakan ako dito, kung saan ako hinahawakan, Diyos ko, Panginoong Jesus. Sabi ko, wag mo ako hawakan ng hawakan, ako'y nakikiliti. Hindi naman yan na nakakilit, it's your faith. At ang pananampalataya natin, sabi nga ng Diyos, ay nakakabuti rin sa iyo. Sabi niya, don't focus on yourself. Kasi po pagka nag-focus tayo sa ating sarili, lalaki ang ating problema. But if we focus on the Lord, this is what I'm going to challenge you. Because this is where and how healing happens. Paano ba? Ang tao naman lahat gustong gumaling, di po ba? Lahat gustong humaba ang buhay. Ewan ko ba kung ano meron ng mundong ito? Lahat gustong humaba ang buhay. Meron po akong nakilala.
pagkakilala sa akin, siguro she's so proud na makilala ko, in-invite agad ako sa dinner. Alam mo naman ako, pagka ikaw pala'y pare, wala naman libreng dinner. Makakainin ka nga, iimbitahan naman lahat ang kamag-anak. Tapos i-pray over mo rin lahat. Gusto. Kaya ako'y tumataba. Tapos sabi ko, wag muna akong pakainin. Sabi na, hindi, Father. Dadalhin kita dito. So, I went. Naku po. Nung malapit na kami, sabi, Father, I hope you don't mind. We have prayer meeting happening in our house. Sabi ko, sure. I love to pray. Sabi niya, Father, ito kakaibang prayer. Anong prayer niya? 2,000 Hail Mary. Sabi ko, Diyos ko, ano katagal yan? Sa pagdating natin, naka 1,500 na. Diyos ko po, nung kami dumating, 100 pa. 6 na oras, nagdasal kasama sila. Gutom na ako. Sabi ko, kailan kaya ito matatapos? Sabi nila, Father, malapit na. Bigay naman sila ng bigay ng tubig. Ilan naman ako ng ilan. Dahil ako po yung nauuhaw. Pagkatapos ng 2,000 Hail Mary, nakita ako ng lahat. Sabi ko, ako, ito na. Sabi na, Father, nandiyan ka pala, i-pray over mo kami. Sabi ko, hindi ba masapat ang 2,000 Hail Mary? Ang pagkadami-dami na niyan, ako, at pagkatagal-tagal hours. Ako na may naiiya, dahil baka hindi ako pakainin. Ay ako gutom na, sabihin naman kung paring ito, ilireklamo ko, i-dismiss pa. Sabihin niya si Father Suarez, ayaw naman niya mag-pray over sa plano, gusto lang kumain. Sabi ko, sige, pray over ko kayo, pero general healing na lang. So parang marami na naman tayong kadadasal. So ito ang sinabi ko, Lord, ano bang aking i-pray over sa kanila? Ito na lang, Lord. So, sabi ko, loving God, you love these people so much and they love you. They pray a lot. Please, bring them to heaven now. Aba, ayaw! Sabi na, Father, we are not ready. Sabi ko, my goodness, sila wala naman ito mga tao. Dasal ng dasal, ayaw naman makasama ang Diyos. Meron din siya nagpa-pray over sa aking babae. Ang sabi ay, Father Suarez, pray over mo naman ang aking asawa, nag-load ko. Yun, pinray over ko. So, ibigay mo pangalan at saka picture. Binigay sa akin ang pangalan at picture. Every week, lumalapit sa akin. After a year, ang sabi, Father, your prayer doesn't work. Pwede ba? Turuan mo na lang ako kung anong dinadasal mo at ako na lang ang magdadasal. Oh, sige, mabuti ha. Ito ang sabihin mo kay Lord. Lord, kunin mo na ang asawa ko. Hindi, umalis na yung babae. After 6 months, lumapit na naman. Father, buhay pa rin ang asawa ko. Sabi ko, okay, ano ba sinabi ko sa iyo? Di ba sabi mo, kunin na siya ni Lord, ayaw siyang kunin. Sabi ko, no, that's not what I meant. What I meant is this. Kunin, yung kanyang puso ay mapalapit sa Diyos. Huwag niyo pong ipagdakasama ang inyong kapwa. Hindi yan kukunin ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos ng problema sa langit. Our prayer, sabi ko nga, God wants us all to be happy. God wants us all, tayong lahat, to be healed. But in order for us to experience healing, we need to feel the presence of God. We need to believe
that He is alive. We need to believe that He listens to our prayer. We need to convince ourselves. Kailangan makumbinsi tayo na pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kailangan mawala yung galit. Alam niyo ba yung taong laging galit? Yan po ay papangit. Ay bawal sa langit ang pangit. Dalawang bagay ang bawal sa langit. Ang pangit at ang mabango ang kilikili. Totoo. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. God gave the secret and not to be ugly. God gave the secret. The first 3 commandments is on how to be beautiful. Yung mga tao pong in love. Kaya yun ang ating prayer ngayon eh. Gumaganda. Subukan yan. Yung taong may hinanakit sa dibdib, kahit paano kadami ang make-up niyan, kahit paano kadami ang karorotoke niyan, hindi gaganda yan. Pero yung pong puso at taong nagmamahal, marunong magmahal, yan po ay maganda. Pogi, maganda ang hitsura. May nagtatanong lagi sa akin, Father Suarez, bakit ikaw ay pabata ng pabata? Ang sabi ko ay ito, dahil wala akong asawa. Alam nyo, yan ay nasa second reading today. It says in here, brothers and sisters, I like you to be free from anxiety. Hindi po galing sa akin yan. An unmarried man is anxious about the things of the Lord, how he may please the Lord. Married man, anxious about the things of the Lord and how to please his wife. Kaya nga po ang nakalagay sa Biblia, sa Ecclesiastes 8:8. So, nasa Biblia, hindi ko po sinasabi. Mapalad ang lalaki na ang asawa ay hindi bungangera. Humahaba ang buhay. Kaya alam nyo na, kung gusto nyo mamatay agad ang inyong asawa, magbunganga kayo. Nasa Biblia po yan. Nasa Ecclesiastes. Tawa ka ng tawa, hindi. Ito ang sinabi. The married woman, on another hand, is anxious about the things of the world and how she may please her husband. I am telling you this for your own benefit, not to impose a restraint upon you, but for the sake of propriety and adherence of the Lord without distractions. Mga kapatid, gusto po ng Diyos mawala ang inyong anxiety. As what I said in my introduction, focus on the Lord at mahalin niyo siya. Ito naman ang pangalawang sekreto kung paano kayo aakyat sa langit. At katulad ng sinabi ko kanina, bawal sa langit ang mabaho ang kilikili. Ganito pala kung bakit bumabaho ang kilikili. Ako po I asked an expert for zero waste management. Kasi po ako'y nadidepress sa mga basura. So I asked her to teach our people to properly dispose their garbage. Umattend na rin po ako ng seminar. I attended the seminar myself. So hindi na po ako makapagpigil. At ito ang tanong ko, paano naman hindi mangangamoy ang mga biodegradable na pinagsama-sama mo?
Ang sabi ay ito, Father, may secret yan. Ang secret yan is erosion. So Tagalog, may labasan at pasukan ng hangin. Bingo! Sabi ko, kaya pala, itong kakilala kong tao na saksakan ng damot ang pagkataho-baho ng kilikili. Dahil kabig lang ng kabig, walang lumalabas. Kung gusto nyong bumango kayo para sa Diyos, matuto kayong magbigay. Papasok at lalabas ang hangin sa inyong katawan. Huwag lang kayong kabig ng kabig. Do not be so selfish. You know, in our country, I live abroad for so many years. And I'm sharing it to you. Binibigyan tayo ngayon ng Diyos ng pagkakataong tumulong sa ating kapwa, lalo-lalo na may hirap. Huwag kayong matakot, magbigay at tumulong na sa isip nyo ay kayo ay mawalan sa bandang huli. Everything comes from God. All the blessing comes from Him. So do not be afraid to give, especially for those who are in need. And I'm telling you, God Himself will reward you. And the joy of giving, please do not deprive yourself. Yun po ang prayer ng simbahan sa araw na ito. Kasi po kadalasan tayo, amen lang ng amen. Hindi naman natin naiintindihan ang amen natin. The opening prayer, it says, Lord God, help us to love you with all our heart and to love others as you love them. That's our prayer, and we said amen. What a beautiful prayer. This will bring us to salvation. At ito na rin ang dahilan para hindi kayo pasukin ng masamang espiritu. Mga kapatid, sinasabi ko yan dahil I am concerned and I am afraid. And God wants you to feel and experience the joy of loving others. And in doing so, you're able to enter into the very heart of Jesus. And it's easier for you to enter in and feel the very presence of our God. And this is where healing begins. Amen. In the name of the Father. I will ask the lady that I told you came all the way from Japan. I want to thank me, basically as an instrument of God, for her healing. Come here. Her name is Maria Teresa Asano. And tell your name and what happened to you. Ano nangyari sa galong mo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Maria Teresa Asano, nakatira po sa Bacoor, Cavite, pero naninirahan na po ako sa Japan, 24 years na po, kasi doon po ako bumuo ng pamilya. Ngayon po, 2 years ago, nag-detect po ang cancer ko, na wala po akong kaalam-alam. Nabigla na lang po, nag-detect po ng December 1, 2009, kidney cancer po, na malaki pa po yung bukol sa kidney ko, na pumagitna po sa kidney ko at patay ko, yung bukol na po yun. At wala na raw pong gamot na tutunaw at malignant na po. At kahit operahan na po ako, hanggang March na lang po ng 2010, ang buhay ko, kasi po kasama din po ang atay ko na makukuha, kaya kahit operahan po ako, oras na lang daw po ang bibilangin, sabi po sa ospital sa Japan. Ngayon po, ang sister ko po, sa Asilo Colegio po nag-aral, nung high school pa po kami, may teacher po siyang madre, at nag-overseas school po siya, kasi po nag-depress na po ako, ayoko po makikita ng tao, nagkukulong po ako sa kwarto. May dalawa po akong anak, 19 years old na po, parehong lalaki at 7 years old. Sabi ng ate ko po,
lumaban daw po ako kasi may maliit pa po ako, may mga nagmamahal pa po sa akin. Ngayon po, tinawagan niya po si Sister Dico ng Asilio, Kolehiyo. At sinabi po, pansamantala, lagyan ko daw po ng scapular ang right side panty ko po, kung saan po ang right side kidney ko po na o-operahan po na may tumubong bukol na gumitna po sa atay ko. Ngayon po, ginawa ko po yun at ang sabi niya, kung kilala ko daw po namin si Father Fernando Suarez na galing Canada, ngayon po ay nasa Pilipinas na nga daw po ng mga time na yun. Hinanap ko po siya sa internet. Tapos po, 2 weeks po, sa internet po, nag-healing cyber prayer po kami, ng kapatid ko. Inawakan ko po si Father Suarez, mga 2 weeks po. Tapos December 22 po, in-MRI po ako sa Japan para malaman na po ang schedule ng operation ko po. Bigla pong humiwalay yung atay ko sa kidney ko. Kaya in-schedule po ako ng February 22, 2010. Kaya January po, umuwi po ako at hinanap ko si Father Suarez. Nung mga time na po yun, nasa Batangas po ang Monte Maria, yung simbahan po ni Father Suarez. At hinawakan ko po siya, sinabi ko po, pinulong ko lang po sa kanya na, Father, may cancer po ako at tinatanong niya na po yung buhay ko. Tapos sinabi po niya, wala na yan, magaling ka na. Pero siyempre po, noon lang po ako nagbalik loob sa Diyos. Tama po ang sinabi niya na, kasi po nung dalaga pa po ako, devoted po ako Mother Perpetual Health nung hindi pa po ako nagja-Japan. Pero nung nag-Japan na po ako, nakalimot po ako magsimba. Ang katwiran po namin, kasi kahit saan naman po kayo pwedeng magdasal, may mga santo ako sa bahay, pero mali po pala yun. Namulat po ako dahil po sa mga, mula nung namit ko si Father Suarez, sa mga sinasabi niya po sa simbahan, mga sermon po niya, talagang ang laki po ng blessing, miracles na nangyari po sa buhay ko. Nung inoperahan, umuwi na po ako ng February para operahan, nagulat na lang po yung mga doktor dahil alas 7 po ako pinasok sa operating room. Bigla pong lumabas po ang leukemia ko, tumaas po ang white blood cell na wala po silang alam. Ngayon po, iniintay po nila mag-alas 10 ng umaga. Pag umabot po ng 5 million ng white blood cell ko, hindi na po nila ako ma-ooperahan at magbabaw na lang po ang mga hapon na doktor sa asawa ko na sasabihin hanggang doon na lang po ang kaya nila at oras na lang po ang iintay. Pero siguro po sa daming mga nag-prayers, nagdadasal at naka-akit po ako sa Monte Maria, Batangas ng mga time na yun. Bigla pong nag-4 million lang po siya. Bigla po akong dali-daling inoperahan. Natapos po ng alas 7 ng gabi. 3 days lang po sa ICU. Ang 5 days po, pinili ko pong tumayo kasi gusto ko po pong mabuhay. Nawala po yung galit ko. Halos lahat po ng santo, lahat. Gagawin niyo po pala, tatawagin niyo. Para lang mabuhay kayo dahil hindi nyo pala kayang iwan yung mga mahal nyo. Mas gusto nyo pang kayo na lang magkasakit, huwag lang ang mga mahal nyo. Kaya natuto po, umuwi po ako ulit po. Kasi nalaman ko, after 1 week po, pinahinga lang ako ng doktor sa Japan. Sinabi po nila, may leukemia daw po ako. Kaya, noong mga time na yun, akala ko tapos na po ang paghihirap ko. Sabi ko, Lord, may bago na naman po. Ano na naman po ito? May bonus pa kayong binigay. Akala ko nakaligtas na ako. Ngayon po, nung sinabi, malalaman daw po yung leukemia ko, kung ibubone marrow daw po ako, kung anong klase po siya. Nung binone marrow po ako, dahil napakasakit po dito, sa may balakang po ginawa, talagang napakasakit po, tiniis ko po yun. Nalaman nilang malignant po ako, tinaningan na naman po nila ako ng September, hanggang doon na lang taon po talaga dahil akit na po yung leukemia ko. Ang ginawa ko po, nung naka-recover na po ako, umuwi po ako ng August, umakit po ulit ako kay Father Suarez. Sinabi ko po sa kanya, binulong ko na naman sa kanya, Father, may leukemia na naman daw po ako. Kaya hindi ko na parang maluluka na po ako nun. Naisip ko na rin po magpakamatay, pero hindi ko po nagawa kasi namulat po talaga ako, lumapit po ako sa Panginoon. Kaya
Nagpapasalamat po ako at nakilala ko po si Father Suarez. Pagdasal po natin simbahan, katulad natin ang mga pare, lalo na po si Father Suarez. Ang dami ko na po nakita napagaling niya po sa Alfonso, Cavite po ngayon sa Monte Maria. Tapos nung pagbalik ko po, nagkaroon na naman po ako ng cervical spondylosis. Nagkalasog-lasog na po yung buto ko rito dahil sa stress po. Ngayon po nakita ko si former GNA, yung president po natin, na gano'n din po ang sakit niya. Kaya umuwi po ako last year, October po. Nagpunta po ako sa St. Luke's, dala-dala ko po yung MRI ko, CT scan ko, lahat para mag-second opinion po. Sinabi po ni Dr. Mario Verna, Dr. po ni former President GNA na positive po talaga ako. Kailangang operahan kasi po, mapaparalyze na raw po ako. Kaya iisa na po ang sinabi sa Japan at saka ng doktor dito sa Pilipinas. Kaya inintay ko po si Father ng November 20, galing po siya ng Holy Land. At sinabi ko po sa kanya, Father, siguro po ito na po huli kong uwi kasi pag na-operahan na ako, ipipraise po nila hanggang 1 year ang leeg ko po. Tapos sabi niya, wala na yan, magaling na yan. Tapos niyakap po niya ako, nawakan na po ito. Tapos umuwi na po ako noong November 27 last year po. Kaya hindi na po ako kumuha ng ticket kasi alam ko po hindi na ako makakabalik kasi taon na nga po sa dito naman po ako naanahan ng cervical spondylosis. Tapos po noong November 29, ikinumpay na po ako. December 1, pinatawag po ako ng doktor, pinauwi na po ako ng hapon. Sabi ko, Dok, ano po nangyari? Wala na. Kaya dala-dala ko po lahat, yung mga resulta. Pinawin po ng doktor ko, hindi po nila na-explain. Nasabi po nila na siguro after 10 years na lang, o kaya kung matanda ka na, wala na rin ang kidney cancer mo, wala na rin ang leukemia mo, hindi na rin ako binubong marrow. Lahat po ng hiniling ko, hindi po nasasayang ang pag-uwi ko rito. Talaga pong blessing, miracle po, God is good po, God is love. Kaya napakaswerte po natin mga Pilipino, mga Katoliko, na talagang malakas po ang pananampalataya sa Panginoon. Napakaswerte po natin, nagkaroon po tayo ng Father Fernando Suarez. Kaya po yung mga may katulad po may mga cancer, huwag po mawawalan ng pag-asa. Ako po, nangyari na po sa akin yung pero naging matatag po ako. Maraming salamat po. Thank you very much. Ito po ang himala ng ating Panginoon. Sabi po niya, wag